Ewan ko ba, natatawa na lang ako. Eh bakit kayo hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi nga nila malaman kung anong gagawin nila eh. Pinagkaisahan nila, pero natataranta pa rin sila. Dahil Lunes ngayon, Attorney Sal, ibig sabihin, ito din ang paglabas ng iyong column sa The Manila Times. Unahin natin yung part 2 na ito ng iyong column. I think this is the last part, no, Attorney Sal? Yes. Of your column, kaugnay din to sa titulong The Unending Saga of VP Sara, patungkol na, ano mo, Attorney Sal, ano? Parang napaka-unending talaga. Tama yung title mo, unending yung saga na ginagawa na ito. Ito yung drama ni VP Sara na ang administrasyon na nagsulat. Yung saga kasi means a complicated, dramatic story or series of events. Nung pinadala ko sa kanya, alam mo sagot niya, thank you. Anyway, ina-highlight ko lang ho doon na yung kasing volatile narrative niya. Ang karamihan, actually yung karamihan, more on the detractors. Ang tingin nila na nasisira ng bait, nagwawala, talagang may criminal mind, ganun lahat eh. Pero that should not be taken in context. Yung sinasabi ko sa artikulo, kailangan, tingnan mo kung saan ba nanggagaling yan. So, tingnan mo yung background. Una naging unity, pagkatapos sinimula ng siraan siya, nung nagkaroon ng ambisyon yung isang tao na gusto niyang tumak sa landas patungo sa Malacanang. Doon ang umpisa lahat yan eh. At nung inumpisang buwagin yung mga kaalyado niya, siyempre magre-react si Inday, Sara. At tapos, nung nag-react siya, naku, talagang tinugis na siya. Nag-confidential funds, tapos si PRD, dinamay pa si Pastor, Kibuloy, pinasasarado pang SMNI. Lahat yan, tinamaan eh. Oh, after that, sunod-sunod na yung congressional investigation. Talagang binabanatan siya. And earlier on, kung matatanda mo, secretary pa lang siya, sinasabi niya na may threat sa kanya eh. Hindi siya pinapansin eh. Wala kang maririnig sa PNP o sa NSC na iniimbestigahan nila. O kaya, nung makita niya, tinanggalan siya ng security eh. Bakit ka ba tatanggalan ng security? Para open ka. You're risking, you're in a perilous situation. O, nung tinuloy-tuloy nila yon at sunod-sunod din yung paninira sa kanya, pag-aalipusta sa kanya, pagbuwag sa kanyang karapatan, nakikita niya na ngayon, abay talagang papatayin ako ng mga ito. O, tapos nakakatanggap siya ng mga informasyon. At makikita mo naman ang ginagawa, pati yung kanyang mga staff, pinakulong pa. Tapos si PRD, yung tatay niya, kinaladkad sa Senado, kinaladkad sa Quad. Pero nakita naman natin, pinaglaruan lang ni PRD yung mga inquisitors niya. O, madalit sabi, nung inilabas niya, ang sukdulan kasi nung pinakulong mo yung chief of staff niya na wala namang napakabait ng ali. Pagkatapos tinatransfer pa, talagang pumutok na siya doon eh. Kumbaga, because of her, yung kanyang mga tao ang nagiging collateral damage. So inilabas niya na yung matagal niya ng kinikim-kim. But, hindi naman totoo na nagbabanta siya na. Kasi nga, from the very beginning, sinasabi natin, mangyayari lang yung banta kung patay na siya. So, anong krimen doon? Even assuming may krimen, sino i-demanda mo? Madalit sabi, yun it was a dramatic narrative to call attention to what is happening to her and the threat against her life. And also, in the event that that occurs, kailangan alam ng taong bayan kung sino ipoprosecute nila pag siya pinatay dito. Yan ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi ko, talagang walang katapusan eh. Saan natapos ito? Saan? Ini-impeach pa, di ba? In September of this year, I wrote an article about it. Sabi ko, the looming impeachment. Matagal ko na sinasabi, nangyari na.
Sinasabi ko na naman, tuloy-tuloy yan. At tinutuluyan na nga nila. Sinabi ko, papailan pa ng kaso kriminal yan. Ayan na. Oh, sana antong yan. Impeach siya at convicted pa. Kukulong nila yan eh. Mabuting-mabuti si Presidente Marcos Jr. Nagpasabi na, huwag na kayong mag-impeach. Walang kabuluhan yan. Masisira lang yung, madidistract lang yung attention sa paggawa niya ng mga batas. At the same time, election pa. Walang, kumbaga, it will not benefit any Filipino. O tama siya doon. Kaya nga, sinamahan natin siya doon sa kanya. Napapurihan natin dyan. Mo, INC, sumama na. At maraming sumasama dyan. Ang nagiging problema lang, yung mga puwersa sa loob niya, mukhang hindi mapigilan. So, either that, or pwede rin naman, balat kayo pala. Pwede rin naman para malayo siya sa, sa hinala. Pero, regardless, yung sinasabi niya ay sensible. That is why kadaling kagatin. Madaling tanggapin na talagang mali ang ginagawa niyong impeachment. Kung meron kayong kaso, demanda niyo, di ba? Matagal na natin file the cases and let the courts decide. Yung impeachment na yan, wala kang kalaban, walang kalaban-laban si Inday Sara. Kita mo, sino mo na nag-file niyan? Unang-una, nag-file yung mga dilaw, pink, sinundan ng pula. mga pulahan o mga kaliwa. Yung pangatlo, balita natin, yung sa mga alay sa mga administrasyon, biro mo tatlo, 3 against 1. Tatlong impeachment case na nandoon. Pero alam mo, Attorney Sal, gaya ng minention mo nga kanina, diba, na Secretary of Education pa lang si VP Sara, minention niya na may threat nga sa buhay niya. Recently, may radio interview kay NBI Director. Sabi niya, tinanong siya ni Ted Filon kung may nagreklamo ba para mag-conduct siya maglabas siya ng subpoena kay VP and the reporters and the vloggers na kasama doon. Sabi niya, wala naman daw, pero nasa mandato daw nila. Basta may threat daw sa President, doon sa mga matataas posisyon. Ako din nila inimbestigahan si VP. Tinanong ba ni Ted yun? Hindi. Naisip yan ang ko problema kay Ted. Hindi siya marunong mag-follow up. Ted, pa-follow up ka kasi. Yun nga, dun sa threat ni VP Sara na matagal na na-mention, bakit hindi man lang nagbigay ng pahayag ang wala, NBI? Nothing. Yes. Nada. So, ibig sabihin, selective lang ba ang NBI, Attorney Sal, when it comes dun sa threat na natatanggap ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan, or because hindi na allies ang President and Vice President? Aba, kung si Distor yun, yung dating NBI chief, imbestiga ka agad yun. Kaya wala na sa NBI. And yung threat nga, Attorney Sal, tinatanong nga, Attorney Sal, may netizen nagtanong. Sabi niya, ito bang pahayag lang ni VP Sara, considered ba yun na threat, or is it an impossible crime para isipin na may threat nga na binibigay ang VP Sara sa sinabi niya na kapag siya ay namatay, meron na daw siyang kinausap na papatay doon kay President Marcos, FL, and House Speaker. Tapos sinasabi nila, meron siya ng assassin. May kinausap lang. For all yun yung kinausap niya, kaibigan lang. Sabi niya, kaya tinatanong ako doon sa yung isang interview ko pero yung kinausap niya, yung assassin. Ba't naman assassin? Kung yung kinausap niya ibinigay sa iba o hindi siya assassin, ang problema, palaging negative kayo Tingnan niyo yung konteksto, yun ang palagi natin sa konteksto. Kayo, mga contexters. At tatapusin na po ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon nila patungkol sa paggastos ng OVP sa confidential funds ngayong Lunes. Ano kaya yung magiging susunod na hakbang ng Committee, Attorney Sal? Ano kaya yung magiging recommendation yung inaabangan ng taong bayan? Kasi sa hinaba-haba ng mga hearing, tila best na ito ginawa, pagpapahiya mula kay VP Sara and to the staff ng personnel ng Office of the Vice President. Ano ba bang aasahan natin sa recommendation, Attorney Sal? Of course, against pa rin sa kay VP Sara. Gusto mo sabihin, hindi mo pa alam.
Siyempre, gusto ko manggaling sa'yo. Sa haba-haba ba naman ang prosesyon, saan matutuloy yan? Kundi sa simbahan ng dimandahan. Eh, di magdemanda na para magkaalaman. At kailangan. Pero, ayaw ko ba, natatawa na lang ako. Right. Eh bakit kayo hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi nga nila malaman kung anong gagawin nila eh. Pinagkaisahan nila, pero natataranta pa rin sila. Yun nga, Attorney Sal, ang dami na ginawang paraan to malign the Vice President and the Dutertes, to destroy their character, but then, nanatili pa rin ang tiwala, no, at ang lakas ng kumpiyansa ng taong bayan sa mga Dutertes. Ibig sabihin, kahit ano pang gawin nilang paninira doon sa Kamara, hindi po yun magiging sapat para masira ang ilang dekada ng nagawa ng mga Duterte. At of course, yung may resibo sila, Attorney Sal, mahirap kalabanin ang magandang resibo, Attorney Sal, para siraan lang sila. Kumbaga, nagtanim sila yung nga punla. Lumaki yung punong kahoy. Kaya mahirap mo nang sirain yun. Mali sila ng kinalaman. Namunga na ng gusto. Wala na. At kaugnay dyan, Attorney, sinabi din ni Congressman Ace Barber sa nakatakda maglabas ng progress report ang Quadcom bago mag-adjourn ng Kongreso para sa Christmas break. Partial report umano ito matapos ng 12 beses na isinagawang pagdinig na may kaugnayan sa illegal na droga, extrajudicial killings at Philippine offshore gaming operators. Kasama daw sa kanilang report ang rekomendasyon kung meron bang pananagutan ng mga taong gobyerno sa mga anomalyang nangyari. Nasa 18 panukalang batas naman daw ang kanilang nailatag na remedial measures. Ano sa tingin mo, Atty. Sal, maging laman ng report ng Quadcom? May aasahan pa ba tayo? Ayan at ang mga kanilang nailatag daw na mga panukalang batas. During the investigation, nandun na agad yung mga conclusions nila, di ba? Exactly. Kahit nga sa hearing ng SMNA, may conclusion na sila. In-invite pa tayo dun. Kunyari lang, balat kayo pala. Yan talaga team song na ng ating bansa. Balat kayo. Gusto ko yan. Ano yan? 2024 team song nila. Oo. Sa 2025 ba magbabago yung team song na yan? 2025? Darating pa ba yun? Grabe ka naman. Attorney Sal, may tanong po dito. Comment po sa social media, nataon lang daw ba na ngayong araw tatapusin na ang investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability laban sa confidential funds si VP Sara at anunsyo ng Quadcom na maglabas sila ng partial report? Kasi nga hindi nila malaman kung anong gagawin nila. May investigation, may impeachment. Kailangan tapusin natin ito para makakonsentrate na tayo sa impeachment. At saka naghahanda din sila para sa halalan. Ano nga palang latest na sa bilang ng 106? Nakuha na ba ng mga kaliwa? I'm not sure. Meron na ba? Kasi kailangan makakuha sa 106 para tapon sa plenary. Tapos yung speaker, diretso sa Senado. I think hindi naman imposible yung 106. Kasi di ba, parang expected naman lahat sila. Kasi kung titingnan mo yung umate ng fellowship sa Malacanang, 200 yun eh. Pero kalahati lang eh. Kaya-kaya. Di ba? Anong masasabi mo sa mga fellowship na ganyan, Attorney Sal? Bulayan nila, lelang nila. Sabi, tagal na namin, 2 years. 2 years na namin yung pinaplan. Sus Mariosep. 2 years na sila nag-fellowship. Ayan, ang tanong dyan, kasi, di ba, naalala mo yung secret text message ng Pangulo na nagsasabi na... Ano yung secret? Di ko yata alam yun. Hindi mo alam. Ano yan? Secret daw yun eh. Personal text message din ng Pangulo sa mga congressman na wag na daw hindi na daw importante yung impeachment case ni VP Sara. Wag na daw ituloy yun. And then, after nung secret message mo yun? Akala ko publicly said that. No, secret yun. Na-screenshot tapos nag-leak. Yung secret na message, nag-leak. It's a private message na nag-leak sa public, na-post online, na kinonfirm naman ng presidente. Marunong yung nag-tactic nun. Kunyari, hindi na message. Magaling ka. Sabi ng mga tao, not so secret pala after all. Pero yun nga, Attorney Sal, lumabas yun, and then nagkaroon ng fellowship. Do you think na napag-usapan yun sa fellowship nila? Or
Sabi nila, siyempre sabihin nila hindi. Bulayan nyo lang nyo. Ano ba talaga? Ayaw ba niya talaga o ano? Alam mo, dalawa nga ang sabi ko dun sa mga tinatanong sa akin. Either he is sincere. Sincere in the sense that he knows what will happen if impeachment goes on. Talagang magkakagulungan sa loob, at saka yung reaction ng tao. So, talagang masisira, diskarte ng administrasyon na tumugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. At the same time, pwede rin iniisip niya, baka mamaya, pati ako madamay sa inyo. Di ba kaya ayaw ko ng impeachment? Pag nag-react ang tao, lahat tayo damay dito. So huwag it na natin will also tuluyan. cause his presidency. Oh, exactly. Kaya sincere talaga siya in either cases. Sa ibang balita, pinag-iingat po ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino sa Syria matapos mapatalsik sa pwesto si President Bashar al-Assad ng Syrian rebels. Nagawang makontrol ng mga opposition fighters ang Damascus. Tinuldukan nila ang 24 na taong panunungkulan ni al-Assad na ngayon ay nasa Moscow, Russia. Umano matapos mapagbigyan ng asylum nito. Ang tanong, Atty. Sal, ano nung mapapayo natin sa mga kababayan nating Pilipino na nanatili pa rin dyan sa Syria? Tinatayang humigit kumulang 1,000 po yung mga kababayan natin doon. Before that, let me correct myself. In either case, not in either cases. Okay. Anyway. Grammar Nazi. Yung Syria, kailangan ako, kung ano yung sabihin ng gobyerno natin, yun na lang ako gawin natin. Kasi yun namang mga yan, nag-aaral yan. At ang palagi nasa isip ng gobyerno natin, yung benefit, yung protection nila. Kaya sumunod na lang sila kung anong mapag-usapan, anong mapag-desisyonan.